Hello class! Welcome sa ating Lesson 5. Napag-usapan na po natin ang general structures ng judicial system at katarungang pambarangay. Ngayon mag-zoom in tayo sa pinaka-relevant na batas at venue para sa ating mga forensic social workers. Ito po ang the Family Courts Act of 1997 o ang Republic Act number 8369. So bakit ba kailangan natin ng hiwalay na family courts? Kahit na may regular courts tayo at may barangay justice system naman tayo na nagre-resolve ng mga dispute sa community. Kailangan natin ng specialized approach kapag bata at pamilya ang involved. Iba kasi yung needs at vulnerabilities nila. So dito ngayon, mga kasama, pumapasok yung RA 8369. Gumawa ito ng isang critical space para kung saan tayong mga social workers ay may napakalaking papel. Ang family courts na ito ang nagbibigay ng exclusive jurisdiction. Ibig sabihin, sa kanila lang eksklusibong dinidinig ang mga kasong may kinalaman sa bata, sa pamilya, at iba pang related concerns. By the end of this lesson, ito ang gusto nating ma-achieve. Una, dapat kaya nating i-articulate or ipaliwanag kung anong purpose at key provisions ng RA 8369 at ma-identify kung ano-anong klase ang mga kasong hinahawakan nila. Pangalawa, ay ma-appreciate natin ang role ng batas na ito sa pagpopromote ng rights at well-being ng mga bata. At pangatlo, gusto nating ma-analyze ang mga roles ng iba't ibang professionals sa loob ng court na ito. Lalong-lalo na ang role nating mga social workers. At ating evaluate kung ano ang strength at limitasyon ng batas na ito. Bago tayo pumunta sa mismong provisions, balikan muna natin ang history. So, paano ba hinahandle ang mga kaso na ito bago yung 1997? So, dati meron tayong tinatawag na Juvenile and Domestic Relations Court or JDRC na nagsimula pa noong 1955 sa Maynila under RA 1401. Ang purpose nito ay magkaroon ng specialized court. Pero habang tumatagal, naging limited yung capacity nila dahil sa dami at complexity ng mga family issues. Bukod doon, nagkalat din ang mga iba't ibang regular courts na yung kaso ng bata sa ilalim ng lumang batas gaya ng PD 603 at 7610. Dahil fragmented o hiwa-hiwalay ang sistema, nakita ng gobyerno na kailangan natin ng mas maayos at sentralisadong paraan. Dahil sa pangangailangan yon, the Family Courts Act was born. This is principally authored by Senator Vicente Tito Soto III para maging comprehensive ang sistema natin. Pinirma nito bilang batas ni former President Fidel V. Ramos noong October 28, 1997. Ano ang pinagkaiba nito sa lumang sistema? Ang RA 8369 ay nag-shift sa isang papuntang sa child-sensitive at therapeutic approach. Imbis na puro parusa at legalities lang, the court now aims to prioritize the best interest of the child at i-promote yung tinatawag nating reconciliation. At ang pinakamahalaga sa ating mga social workers, ibinangon nito yung foundation ng JDRC, pinalawak ng jurisdiction, at explicitly nitong sinama yung social work services sa loob ng family court, mismo sa loob ng court system para magbigay ng holistic support sa mga pamilya. Ngayon alam na natin kung paano at bakit nagsimula ang RA 8369 o ang Family Courts Act. Himay naman natin ang mga pinakamahalagang provision nito. So ano nga ba ang nilalaman ng batas na ito na sobrang nagpabago sa justice system natin para sa mga pamilya? So unang-una nandito yung Section 3. Ito yung mandato na bumubuo ng family court sa bawat probinsya at syudad ng Pilipinas. So bakit kailangan lahat ng lugar? Siyempre, ang dahilan para maging accessible ito. Ang family court ay hindi katulad ng ordinaryong trial court na purely adversarial or puro awayan at labanan lang ng ebidensya. Isa itong specialized forum. Ang main focus ng family court judge at ng court staff dito ay i-promote ang reconciliation at amicable settlement hanggang maaari.
Gusto nilang ayusin ang pamilya bago tuluyang magkawatak-watak. Ano naman yung hawak nilang kaso? Sabi sa Section 5. Ibig sabihin sila ang may exclusive jurisdiction. Sa kanila, ibig sabihin nun, sa kanila unang dinidinig ang mga kaso. So hatiin natin yan sa dalawa. Sa criminal cases, hawak nila ang mga akusado. Hawak nila pag ang akusado ay isang bata. Specifically, pag below 18 years old but less than 9 years old. Pero syempre, amended na yan ng RA 9344, no? So 15 na yan ngayon. Pati na rin yung mga kaso kung saan ang biktima mismo ng krimen ay isang minor. Kaya nila to ginawa ay para masigurong ang trauma ng batang biktima at ang akusado ay ma-handle ng may kaukulang sensitivity. So sa civil side naman, napalawak ang sakop ng family courts. Sila na ang umahawak ng mga marital issues tulad ng annulment, declaration of nullity at legal separation. Isa rin ang nagdedesisyon or sila rin ang nagdedesisyon kung ano ang mabibigyan ng custody ng bata at kung magkanong support na ibibigay. So dati, nandito rin yung legal proceedings ng adoption, pero syempre, yan ay na-revise na o na-repeal na ng RA 10847. No? At syempre, nandyan din ang family courts din ang nag-aawak ng mga kaso sa domestic violence, violence against women and their children, and child abuse. Dito pumupunta ang mga biktima para humingi ng legal protection. At ito ang pinaka-highlight ng RA 8369 para sa atin bilang mga social workers. Ang Section 11. Ito ang nag-utos na magkaroon ng Social Services and Counseling Division sa bawat region at Office of the Social Work Advisor sa Supreme Court. No, hindi lang puro abogado at judge ngayon ang nasa korte. In-integrate na mismo ang social work services. Tayo na ngayon ang in charge sa counseling, case management at pag-advocate ng mental health ng mga partidong involved. Tinutulungan natin ang mga judges para makita nila yung whole picture o yung buong larawan. Ibig sabihin yung emotional at saka yung psychological side at yung social side ng pamilya para yung magiging hatol nila ay tunay na makakatulong at makakapag-empower para ang pamilyang ito ay o ang individual ay makabangon. Napag-usapan natin yung history at ilang mga specific na kaso na hawak ng family court. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano pinoprotektahan ng family court ang mga bata at kung ano-ano yung mga challenges na hinaharap ng mga korte natin ngayon. At kung paano nito hina-highlight ang mga social worker. So pumunta tayo sa Section 12 ng batas, the Protection of Children. Ang pinakapuso ng Family Courts Act ay ang best interest of the child. Ito dapat ang laging nauuna. Dahil specialized court ito, may mga special proceedings tayong sinusunod para siguraduhin hindi nahaharas o hindi natutroma lalo ang mga bata habang nasa loob ng court system. Isa sa pinakamahalagang kapangyarihan ng family court dito ay pag-i-issue ng temporary at permanent protection order. Ayon yan sa RA 9262. Ito ang pinakamabilisang legal na utos para masiguradong malayo agad ang abuser sa panganib sa panganib ng kanyang abuser, lalong-lalo na malayo yung mga bata at mga kababaihan. So, kahit napakaganda ng batas, the reality on the ground is very tough. May tatlo tayong malaking challenges na kinakaharap. Ayon kay Ramirez 2020, kulang ang budget natin, pero kulang ba talaga? Kapag walang pera, mahirap i-maintain ang child-friendly facilities. Mag-hire ng sapat na social workers at mga ibang social development workers at mag-run ng mga support programs. So sabi naman ni Santos and Cruz 2021, sobrang dami ng kaso pero kulang ang mga judges. Ang resulta, delay. Kapag na-delay ang kaso, humahaba ang pagdurusa ng biktima at natatagalan ang pagbaba ng child support at ng mga protection order. And lastly, pinoint out ni De Los Reyes 2019 na kailangan ng continuous training. Very complex ang mga family issues. Kailangang laging updated ang mga judges at court personnel natin sa trauma-informed care at child
psychology. So to synthesize our lesson for today, the Family Courts Act of 1997 is a huge milestone for the Philippines. Nag-create ito ng isang justice system na compassionate at nakafocus talaga sa mga kababaihan at bata. Pero as we discussed, marami pang kailangang ayusin. Dito pumapasok ang napakahalagang papel nating mga social workers. Tayo ang nagiging tulay sa pamamagitan o sa pagitan ng formal judicial system at ng katarungang pambarangay sa komunidad. So by bridging these two systems, nakakatulong tayo sa paghatid ng totoong hustisya at pagpupromote ng harmony sa ating communities. Ngayon, para mas lalo nating ma-absorb ang lesson, magbibigay po tayo ng 3 discussion question na pwede nyong sagutin dyan sa ating comment section. So, number 1, base sa section 5, ano ba ang klaseng kaso na hinahandle ng family court? At bakit ba mas maganda na may isang specialized court lang para dito kaysa ihalo natin sa mga regular criminal courts? Question number 2, bakit naisipan ng batas na magtayo ng hiwalay na family court sa bawat probinsya at syudad? Paano naiiba ang approach nila pagdating sa reconciliation? At bilang panghuli, napag-usapan natin ang mga challenges, lack of funds, delays, at lack of training. Mubili tayo ng isa at i-discuss natin kung paano ito direktang hinaharangan ng layunin ng family court na tulungan ang mga bata at pamilya. So yan po ang ating discussion sa the Family Courts Act of 1997 para sa ating subject na forensic social work. Para sa mga ibang nanonood, ito ay magandang lesson din sa inyo para maintindihan natin kung ano ang nilalaman ng Family Courts Act. Sundan natin yung iba nating mga discussions dito. At pwede kayo mag-comment kung ano yung pang mga topics ang gusto nyong i-discuss. Salamat! Magandang araw sa inyo lahat.